Nagsimula ang series nang dumaan sa isang abandonadong istasyon ng armored train, na tinatawag na Hayajiro Kotetsuju. Doon ay inatake ang mga sakay nito ng maraming kabane, mga taong naging halimaw dahil sa isang misteryosong virus na kumalat sa buong isla. Bagamat hindi tinatablan ang mga ito ng pangkaraniwang mga baril, nagawa nilang maitaboy ang ilan sa mga halimaw, ngunit ang isa sa kanila ay nakagat sa kamay. Upang maiwasang siya ay maging halimaw, pinilit siya ng kanyang mga kasama na magpakamatay, na kung saan itinapon sa kanya ang isang maliit na bag. Inilagay niya ito sa kanyang dibdib, habang umiiyak na nagpaalam sa kanyang ina. Bagamat matagumpay silang nakatakas, makikita sa malayo ang ilang mga kabane at ang kakaiba nitong puso. Samantala sa kanilang main station, sinusubukan ng isang batang lalaki na nagngangalang Ikoma, na gumawa ng perpektong sandata na magpapadali sa pagpatay sa mga kabane. Habang nagtatrabaho din siya bilang isang steamsmith sa istasyon ng tren, kasama niya roon ang kanyang kaibigan na si Takumi, na may interes din sa pagbuo ng isang sandata na panglaban sa mga halimaw. Bigla naman silang naantala sa pagbisita ng anak ng namamahala ng istasyon na si Ayame, na kung saan naroon ito upang ipaayos ang steam gun ng kanyang ama. Habang si Ikoma ang naatasan na umayos para dito, muli silang naantala sa pagdating naman ng Kotetsuju, na medyo napaaga ang pagdating sa istasyon. Matapos ang pag-inspeksyon sa mga pasahero at siguraduhing walang mga sabit, sinimulan na ng mga steamsmith ang pagkukumpuni at paglilinis sa tren, habang kinuha pa ni Ikoma ang isang parte ng kabane. Samantala, ang babaeng sakay ng tren na si Mumei, ay hindi na pinadaan sa inspeksyon ng ama ni Ayame na si Kensho Yamogawa, kung saan kabilang din rito ang isang misteryosong lalaki na si Shimon. Ngunit napahinto sila sa kanilang pag-alis, dahil isang pasahero ng tren na pinaghihinala ang nakagat ang nagtatangkang tumakas. Habang giit ng lalaki na hindi siya isang kabane, biglang prinotektahan ni Ikoma ang lalaki at sinabi sa mga sundalo na kailangan muna nilang bantayan ito ng 3 araw, dahil iyon ang patakaran na sila mismo ang nagpatupad. Subalit nainis lamang sa kanya ang sundalo at sinimulan siyang bugbugin, habang tinangka naman tumakbo ng lalaki ngunit ito ay pinagbabaril ng mga sundalo. Magrereklamo pa sana sa barangay ang bida, ngunit pinatulog siya ng bodyguard ng pinuno at ipinatapon sa kulungan dahil siya ay pinaghihinalaan na ding isang kabane. Kinagabihan, habang kausap ng pinuno ang dalawa niyang bisita, palihim na lumabas si Mumei at pinuntahan si Ikoma sa kulungan. Dahil sa ginawang pagtatanggol ni Ikoma kanina sa lalaki, ay naintriga si Mumei sa kanyang pagkatao at paniniwala, habang naisip din ng babae na tila hindi siya natatakot sa mga kabane. Samantala, nang makita ng mga gwardya na may bagong paparating na tren, ay agad nilang ibinaba ang tulay ng istasyon. Subalit nang mapansin nilang tila hindi ito bumabagal, doon ay nagkaroon sila ng masamang kutob at sinubukan itaas muli ang tulay. Lumalabas na ang lahat ng sakay nito ay nakagat at naging mga kabane, kung saan sa hindi agarang pagtaas ng tulay ay bumangga ang tren mula rito at nagdulot ng malaking pagsabog. Doon na lumabas at nagsimulang sumalakay ang maraming kabane sa Aragane Station, habang agad na itinaas ang emergency alert sa buong istasyon. Agad namang umalis si Mumei at nagkita sila ni Shimon, habang nagmadali silang tumakas. Nagawa din na tumakas ni Ikoma sa kulungan upang kunin ang kanyang inimbentong sandata, habang kabaliktaran naman ito para sa pinuno dahil aalis ito upang tignan kung ligtas ang Kotetsuju, at ipapatawag si Ayame upang sumunod doon. Samantala, habang sinasalanta ng maraming kabane ang mga mamamayan ng Aragane Station, mabagal naman ang pagpasok ng mga tao dahil nais ng mga gwardya na siguraduhing walang infected, bago sila papasukin sa loob ng Kotetsuju. Nang malapit na si Ikoma sa kanyang tahanan ay sinugatan niya ang kanyang sarili upang mapasunod niya ang isang halimaw, at masubukan ang kanyang sandata na tinatawag na piercing gun. Hindi niya inaasahan na lalabas pala ang kabane sa kisame ng bahay, subalit dahil alam niya kung paano tatalunin ng halimaw ay binaril niya ito sa puso, na tumagos hanggang sa likuran. Habang hindi makapaniwala si Ikoma na napatay niya ang kabane, sinimulan niyang ipagdiwang ang kanyang tagumpay, ngunit napansin niyang ginawang pandesal ng halimaw ang kanyang braso.
Agad na kumilos si Ikoma at gumamit ng ilang masakit at delikadong pamamaraan, upang mapigilan ang pag-akyat ng virus sa kanyang utak. Sa tulong na din ng hiyas sa kanyang kamay, nagtagumpay si Ikoma na labanan at pigilan ang virus na gawin siyang kabanay, ngunit ito ay nagdulot sa kanya ng pagkawala ng malay. Samantala, habang papunta na si Mumei sa Kotetsujo, ay ipinakita ni Shimon na nakagat na pala siya ng kabanay. Inutusan nito si Mumei na ipagpatuloy pa rin ang kanilang misyon, bago nito tapusin ang sariling buhay gamit ang isang maliit na pampasabog. Ngunit habang papunta sa Kotetsujo, ay may nakasalubong si Mumei na isang kabanay sa daan. Agad na sumugod ang halimaw ngunit walang hirap itong pinugutan ng ulo ni Mumei, gamit lamang ang isang patalim sa kanyang tsinelas. Nang magising naman si Ikoma, doon niya lamang napagtanto na hindi siya naging kabanay, ngunit nagbago ng kaunti ang kanyang itsura. Bigla naman dumating ang nag-aalalang si Takumi, kung saan agad na sinabi ni Ikoma sa kanyang kaibigan na tagumpay ang inimbento nilang sandata. Ngunit agad na nagbago ang mood ni Takumi, nang sabihin din ni Ikoma na siya ay nakagat ng kabanay at nagawang mapigilan ang malalang impeksyon nito. Samantala, habang nagtipon ng ilang nakaligtas sa iisang lugar at pilit na dinidepensahan ito ng ilang sundalo mula sa mga kabanay, nakikipagtalo naman ang ilang noble sa grupo ni Ayame, kung bakit pa nila kailangan hintayin ang hudyat ng ama nito bago sila sumakay ng Kotetsujo. Upang tapusin na ang kanilang pagtatalo, biglang nagsalita si Mumei na nakasuot ng kanyang battle gear, at tinanong nito kung mayroon bang marunong sa kanilang magpatakbo ng Kotetsujo. Kaya nang magpresenta ang trainee na si Yukina, sinabi ni Mumei na gagawa siya ng daan at pagkatapos ay sumunod silang lahat sa kanya. Matapos niyang suriin ang kanyang mga sandata, pinugutan ni Mumei ang ulo ng isang kabanay at itinapon sa harap ng mga tropa nitong nagalit, bago siya tumakbo at hinabol ng mga ito. Kaya habang nagsimulang magsitakbuhan ng lahat ng tao patungo sa Kotetsujo, doon naman sinimulan na pagpapaslangin ni Mumei ang lahat ng mga sumunod na kabanay sa kanya, at medyo dismayado dahil tumagal pa daw ito ng 10 segundo. Samantala, nang dumating sina Ikoma at Takumi sa Kotetsujo, ay hindi sila pinapasakay ng mga bantay habang hindi nila napapatunayan na hindi sila infected. Subalit biglang nagpanik ang mga tao nang may dumating na 2 kabanay, na kung saan ay kakalabanin na sana ang mga ito ni Ikoma, ngunit biglang dumating si Mumei at pinagpapaslang ang mga ito. Dahil sa pagbabago ng itsura ni Ikoma ay hindi siya kaagad nakilala ni Mumei, ngunit nang simulan siyang amuyin nito, ay napagtanto ng babae na hindi na siya isang normal na tao. Maya-maya pa ay dumating na sina Ayame, ngunit ang sundalo na si Kuruso, ay pinaghihinala ang kabanay ang bida dahil nakatakas daw ito sa kulungan. Agad na sumagot si Mumei at sinabi na hindi umano isang kabanay ang bida, kaya pinayagan din silang makasakay sa Kotetsujo. Agad na nilang pinaandar ang tren gamit ang isang master key na nasa pangangalaga ni Ayame, habang si Mumei naman ay pumunta sa isang sulok upang matulog, dahil sa nawalang lakas nito sa pakikipaglaban sa mga kabanay. Habang ayaw pang magbigay ng utos ni Ayame na umalis ng estasyon dahil hindi pa nila nakikita ang kanyang ama, biglang sumigaw ang isang sundalo nang makitang may isang kawan ng mga kabanay ang paparating sa kanila. Doon ay wala na silang nagawa kundi umalis na ng istasyon, habang ang mga nasa labas na sundalo ay pilit na ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya, upang hindi masyadong makapinsala ang mga kabanay sa papaalis na tren. Samantala, sa loob kung nasaan sina Ikoma, isang kabanay ang biglang lumitaw sa gilid ng pintuan, na agad namang pinatay ng bida gamit ang kanyang pinagmamalaking piercing gun. Ngunit nang lumingon siya sa mga tao ay hindi niya namalayan na mayroon na pala siyang infected heart, kung saan sinubukan ipaliwanag ni Ikoma na alam niyang napigilan niya ang virus. Gayunpaman, nang biglang dumating si Kuruso ay walang pagdadalawang isip siyang binaril, at siya ay tumilapon palabas ng tren habang papalapit sa kanya ang mga kabanay. Samantala, isang grupo naman ng mga kabanay ang kanilang namataan na nakaharang sa riles ng tren, kung saan doon ay nakita nila ang ama ni Ayame na isa ng kabanay. Kaya nang makita ito ni Ayame ay napaiyak na lamang ang babae, habang inutos ni Kuruso na huwag ihinto ang Kotetsujo. Nang makarating sila sa gate ng istasyon ay hindi nila maibaba ang tulay dahil may nakaipit na isang parte ng kabanay sa mekanismo nito, habang doon na sila na-trap ng mga halimaw at nagawa pa ng mga itong mabutas ang lagayan nila ng tubig.
Lalabas na sana si Kurusu upang mano-manong ibaba ang lever ng tulay, subalit nakita nila si Ikoma na nilalabanan mag-isa ang mga kabanay. Dahil nais ipakita ni Ikoma sa lahat na nailigtas sila ng taong kanilang inabandona, ibinaba niya ang lever ng tulay at matagumpay na naidugtong ito sa riles ng tren. Nang makausad na ang Kotetsujo at nagpatuloy na iwan ang taong nagligtas sa kanila, naghagis ng makakapitan si Takumi ngunit sinubukan siyang pigilan ng dalawang lalaki. Ngunit nang hindi ito pinansin ni Ikoma, biglang lumitaw si Mumei at ikinabit ito sa belt ng bida, habang iniangat naman siya ni Takumi at nagawa nila siyang may sakay sa Kotetsujo. Subalit muling dumating si Kurusu at nais pa rin itong patayin ang bida, ngunit doon na ipinakita ni Mumei na pareho din siya ni Ikoma na isang kabaneri, na isang nilalang na nasa pagitan ng tao at kabanay. Dahil doon ay pareho na silang gustong patayin ni Kurusu, ngunit agad nagbabala si Mumei na kung balak nitong maging kaaway nila, ay papatayin niya ito nang walang pag-aatubili. Bigla naman dumating si Ayame at pinatigil niya ang kanyang mga sundalo, habang saka lamang bumaba ang tensyon ng mapagkasunduan ng dalawang panig, na mananatili sina Mumei sa huling bagon ng tren hanggang makarating sila sa Kangukaku, ang pinakamatibay na istasyon ng Shogun. Samantala, habang inaayos ng mga steamsmith ang ilang sira ng tren, namamahagi naman si Kajika ng limitadong pagkain sa mga pasahero. Binigyan niya ng 2 rasyon ng isang buntis, habang alam ni Kurusu at Kabito na sila ay kukulangin sa tubig at pagkain, ngunit naniniwala sila na ang pagpunta nila sa Kangukaku, ang kanilang pinakamabuting pagpipilian. Samantala, nagagalit naman ang mga lokal na pinuno kay Ayame, dahil sa desisyon niyang pagpapanatili ng mga kabaneri sa loob ng Kotetsujo. Dumagdag pa rito ang mga matatanda na humihiling na ihinto ang tren, upang makapagsagawa sila ng seremonya para sa kanilang mga yumao. Sa ibang eksena, dahil parehong may layunin sina Ikoma at Mumei patungo sa Kangukaku, naisip ni Mumei na maging buhay na pananggalang niya ang bida, at protektahan siya habang siya ay natutulog. Ngunit dahil wala pang alam ang bida sa pakikipaglaban, sinimulan niya munang sanayin ito, na puro pambubugbog naman ang inabot. Subalit habang sila ay nagpapahinga, nakaramdam si Mumei ng presensya ng isang kabanay sa kabilang bagon, na nagdulot ng takot sa mga pasahero. Ngunit dahil wala naman silang kabanay na nakita sa bagon, sakto naman ang pagdating ni Ayame kasama ang mga lokal na pinuno, at kinukumbinsi nila itong ipatapon na ang mga bida palabas ng Kotetsujo. Naagaw lamang ang kanilang atensyon sa pagdating ng isang steamsmith na si Suzuki, upang ipaalam na paubos na ang kanilang supply ng tubig dahil sa naging sira ng water tank kanina. Nagpasya silang huminto upang ayusin ang water tank at mag-imbak na rin ng tubig, habang ginamit naman itong pagkakataon ni Ayame upang magsagawa ng vigil, ayon sa mga kahilingan ng matatanda. Kaya habang nakabantay ang mga sundalo sa paligid ng tren, nagsimula na ang mga matatanda at ibang pasahero na ipagdasal ang kanilang mga yumaong kamag-anak. Subalit habang nagdadasal, napansin ni Ayame ang isang lokal na pinuno na nagpaplanong iligpit sina Ikoma at Mumei. Samantala, habang pinapanood ni Ikoma ang vigil, naitanong ni Mumei ang bato na nasa kanyang kamay. Sinabi ni Ikoma na ito lamang ay isang pangkaraniwang bato na natagpuan nila ng kanyang kapatid sa ilog, at itinago niya bilang isang alaala. Doon na naikwento ni Ikoma ang nangyari 5 taon na ang nakakaraan, nang salakayin ng mga kabanay ang kanilang istasyon na tinitirhan. Doon din pinaslang ng isang kabanay ang kanyang kapatid, na kung saan sinubukan niyang humingi ng tulong, ngunit sa huli ay wala siyang nakuha. Nang bumalik siya ay wala ng buhay at malapit nang maging kabanay ang kanyang kapatid, kaya wala siyang nagawa kundi gamitin ang suicide bag, upang sa gayon ay hindi na mahirapan ang kanyang kapatid. Sinabi ni Ikoma na hindi niya kailanman napatawad ang kanyang sarili, ngunit nangako siya na hindi na muling tatakbo at haharapin na ng buong tapang ang kanyang mga takot. Subalit habang nagsasalita ang bida, ay kumikilos na ang kasama ng mga lokal na pinuno upang patayin siya at si Mumei, ngunit biglang dumating si Ayame para pigilan ang mga ito. Nang pumasok si Ayame sa bagon upang kausapin sana ang dalawa, biglang lumabas naman si Mumei para kalabanin ang mga nais pumatay sa kanila. Subalit agad na pinatigil ni Ayame ang pagdahak sana ng dugo, kaya ang nadismaya na Mumei ay pumunta na lamang kay Kajika upang makipaglaro sa bata. Dahil hindi pa rin sumusuko ang mga lalaki sa kanilang balak patayin si Ikoma,
inatake ni Ayame ang bida upang patunayan na hindi nila ito kaaway. Kaya habang bahagyang nakatusok ang kutsilyo sa dibdib ng bida, sinabi ni Ikoma na hindi siya kailanman magiging kaaway, dahil mayroon siyang pangako sa kanyang kapatid na pupuksain niya ang lahat ng mga kabanay. Nagawang mapatunayan ito ni Ayame sa mga nais pumatay kina Ikoma, kaya wala din itong mga nagawa at nagsialisan na lamang. Samantala, ang babaeng buntis na binigyan ng 2 rasyon ni Kajika kanina, ay nakagat pala ng isang kabanay, at humihingi ng paumanhin sa kanyang ipinagbubuntis na anak. Habang nakikipaglaro sa mga bata si Mumei ay bigla siyang nakaramdam ng gutom, kung saan masaya naman siyang inalok ni Kajika ng Paris Overload, tsaka only soup drinks. Ngunit sinabi ni Mumei na hindi niya ito kailangan, at ang gusto niya ay ang dugo ng isang tao. Doon na nagalit sa kanya ang ibang pasahero, subalit sila ay naantala ng tuluyan ng naging kabanay ang babaeng buntis. Mabilis na kumilos si Mumei at agad na pinatay ang babaeng kabanay, ngunit tila siya ay biglang nakonsensya, nang sabihin ni Kajika na ito ay nagdadalang tao. Samantala, humingi naman ng paumanhin si Ayame kay Ikoma dahil sa kanyang ginawa, kung saan medyo na-touched din ang babae dahil sa hindi siya sinaktan ng bida kanina. Subalit bago umalis si Ayame, ay bigla na lamang nanghina at nawalan ng malay si Ikoma. Nang mapansin niyang nagdurugo pa din ang sugat ni Ikoma, sinubukan niyang kumuha ng tela para rito. Subalit biglang nagising si Ikoma at tumayo na parang kabanay, habang sinubukan na niyang kagatin si Ayame. Buti na lang ay to the rescue si Kuruso habang muli naman bumalik sa katinoan si Ikoma. Ngunit naisalba siya ni Mumei, nang ipaalam nito na may isang malaking grupo ng mga kabanay ang papunta sa kanila ngayon. Kaya matapos umakyat lahat ng pasahero ay agad na nilang pinaandar ang Kotetsujo, habang ikinulong naman ang 2 kabanera sa huling bagon ng tren, at hindi pinagkatiwalaan na tumulong upang sugpuin ang mga papalapit na mga kabanay. Nang bahagya silang makatakas, sinisisi ng mga pasahero ang 2 kabaneri, na ito daw ang dahilan kung bakit sila sinugod ng mga kabanay. Ginamit itong paraan ng mga lokal na pinuno upang ibaling ang lumalaking takot ng mga pasahero kay Ayame, na naging dahilan upang mawala ang tiwala niya sa kanyang sarili, at makuha ng mga ito ang pamamahala sa Kotetsujo. Agad nilang binago ang ruta ng tren patungo sa kabundukan upang magbigay ng mas maikling daan patungo sa Kongokaku, sa kabila ng pagiging mas mapanganib na ruta nito. At dahil sila na ang mga bossing, ipinatapon nila sina Takumi at Kajika sa bagon kung nasaan ang mga bida, habang sinama din nila ang steamsmith na si Sukari, dahil pabor daw ang mga ito sa 2 kabaneri. Nakita din nila na sinusubukan ng mga itong i-detach ang bagon na kanilang sinasakyan, subalit bago pa man nila ito magawa ay inatake sila ng mga kabanay na tumalon mula sa itaas ng tunnel. Kabilang sa mga ito ay isang wazatori na may dalang espada, isang uri ng kabanay na nabuhay na ng matagal upang magpakadalubhasa sa isang partikular na karanasan. Kaya habang pinagpepiestahan ng ilang mga kabanay ang mga walang laban na mga pasahero, agad na umaksyon ang grupo ni Ayame at naglagay ng mga barikada, upang mapigilan ang paglusob ng mga kabanay. Samantala, dahil hindi nila magawang mabuksan ang pintuan, naisip ni Ikoma na gamitin ang emergency hatch ng tren upang makalabas at patayin ang wazatori. Habang plano nilang dumaan sa ibabaw ng tren upang makalapit sila sa unahang bagon ng Kotetsujo, nagbabala naman si Mumei kay Ikoma na malapit na siyang maubusan ng lakas. Kaya wala na silang sinayang na sandali at sinimulan na nila ang kanilang misyon, kung saan pinatay nila ang lahat ng mga kabanay na nakaharang sa kanilang daraanan. Subalit bago pa man sila makalapit sa unahang bahagi ng tren, ay doon na tuluyang nanghina si Mumei, dahil hindi pa siya nakakainom ng dugo. Samantala, habang patuloy ang pagpigil ng grupo ni Ayame sa mga kabanay na nagpupumilit na lumapit sa kanila, ipinakuha ni Kabito ang espada ni Kuruso, dahil ito daw ay nakikita niyang mas epektibo upang panglaban sa mga kabanay. Subalit ang isa sa mga sundalo ay nagawang mahuli at makagat ng mga kabanay, kung saan ginamit nito ang isang suicide bag upang tapusin ang ilan sa kanila, ngunit nagdulot ito ng butas sa tren. Doon ay dumating na rin si Kuruso na dala ang kanyang espada, at pinagpapaslang niya ang ilan pang natitirang mga kabanay na nasa loob ng bagon. Subalit nagulat sila sa pagdating ng wazatori, kung saan sa kabila ng mas malakas na pangangatawan nito ay nagawa itong matalo ni Kuruso pagdating sa espada.
Nang aatakihin na niya ang puso nito ay biglang nabali ang kanyang espada, dahilan upang masaksak siya ng halimaw. Agad nilang pinaputokan ng halimaw upang makuha ni Kibito si Kuruso. Samantala, matapos itali ni Ikoma ang nanghihina na si Mumei, ay magpapatuloy na sana siya nang biglang nakaramdam na din siya ng panghihina. Kaya habang nahihirapan na silang pigilan ng Wazatori, ay biglang dumating si Ikoma at nakiusap na bigyan siya ng dugo, at sisiguraduhin niyang tatalunin niya ang halimaw. Hindi nagdalawang isip si Ayame at sinugatan niya ang kanyang sarili, habang inalok si Ikoma na inumin ang kanyang dugo kapalit ng pagligtas sa kanilang lahat. Makiki-extra pa sana ang halimaw ngunit agad itong pinigilan ni Kuruso, habang matagumpay namang nainom ni Ikoma ang dugo ni Ayame. Ito ang nagbigay ng panibagong lakas kay Ikoma, habang walang hirap niyang pinabagsak ang halimaw at mabilis na pinatay ito gamit ang kanyang pamatay na piercing gun. Doon ay ipinagdiwang nila ang kanilang pagkapanalo, habang kinalaunan ay nabawi na din ni Ayame ang pamamahala sa Kotetsujo mula sa mga walang nagawang lokal na pinuno. Nakapagpasya na din ang lahat na mananatili ang dalawang kabaneri sa Kotetsujo bilang kanilang kakampi, habang nagboluntaryo din silang ibibigay ang kanilang dugo kapag nangailangan ang mga ito bilang kanilang suporta. Makalipas ang ilang araw, tinulungan ni Ikoma at Takumi ang mga sundalo, na i-develop ang kanilang mga baril katulad sa inimbento nilang piercing gun. Habang hindi lamang yon ang kanilang ambag, ginawa din nilang mas matibay ang mga espada ng mga sundalo, gamit naman ng metal na makikita sa paligid ng puso ng kabanay. Dahil doon ay pinahanga tuloy nila si Nakabito at ang ilan pang mga sundalo. Habang hindi lang si Ikoma ang nagkaroon ng magandang pagtingin mula sa iba, si Mumei naman ay pinuri ng mga pasahero ng patahimikin niya ang dalawang lalaki na nag-aaway sa isang pagkain. Kinalaunan, nang makarating sila sa sunod na istasyon, napagtanto nilang inatake na ito ng mga kabanay, ngunit napansin nilang may natitira pang mga nakaligtas. Agad silang tumigil upang iligtas ang mga tao, habang napag-alaman din nila na nahaharangan ng bumagsak na tower ang riles ng tren, kung saan kailangan din nila itong tanggalin upang makalagpas rito. Napag-alaman din nila mula sa mga nakaligtas, na isa daw Black Smoke ang umatake sa kanila. Subalit kabilang sa mga nakaligtas ay ang dating kasamahan nila Mumei na si Enoko, na dating naglilingkod sa Young Master o ang tinatawag ni Mumei na kuya. Nais ni Enoko na iparating ni Mumei sa Young Master, na ang Shogunate ay nag-iipon ng mga sandata na kayang pumatay ng mga tao. Ngunit nang sabihin ni Mumei na ang kanyang impormasyon ay hindi sapat para makabalik siya sa kanila, biglang umatake si Enoko na nasangga naman ni Mumei. Pinayuhan niya si Mumei na gampanan ng maayos ang pinapagawa sa kanya ng Young Master, dahil kung hindi, ay maaari din siyang ipatapon nito tulad niya. Samantala, nagplano na sina Ikoma kung paano nila tatanggalin ang debris na nakaharang sa riles. Ayon kay Ikoma na kailangan nilang pasukin at mapatakbo ang boiler room upang sa gayon ay magamit nila ang central crane, at magawa nilang matanggal ang debris na nakaharang sa riles. Bigla naman dumating si Mumei at nakinig sa plano ni Ikoma, na kung saan dahil sa pinamumugaran ng mga kabanay ang boiler room ay kailangan nilang dumaan sa kanang bahagi nito, upang magkaroon sila ng advantage. Habang ito ay magandang plano para sa lahat, taliwas naman si Mumei na dumaan pa sa ibang daanan para lamang iwasan ang mga kabanay, dahil isa lamang daw itong kaduwagan at ayaw niya ng mga duwag na kasama. Ngunit hindi nila alam ay nagkakaganoon lamang si Mumei dahil sa mga sinabi sa kanya ni Enoko, at natatakot na itakwil din siya ng kanyang itinuturing na kuya. Bago magsimula ang kanilang misyon, nagkita si Ikoma at Mumei sa parehong silid upang sila ay maghanda. Habang tumanggi pa rin si Mumei na sundin ang plano ni Ikoma, doon na nainis sa kanya ang bida at sinabing gawin niya ang kanyang gusto, basta't huwag lamang siyang pupunta ng boiler room. Matapos naman mapapayag ni Ikoma sina Sukari at Takumi para sa pagpapaandar ng crane, sinimulan na nila ang kanilang misyon habang escort ng Kotetsujo. Nang makitang walang kabanay sa paligid, agad nilang inihatid ang dalawang steamsmith sa central crane, at pagkatapos ay tumungo na sila sa boiler room. Subalit habang sila ay tumatakbo, nakita ni Ikoma si Mumei na patungo sa harapang bahagi ng boiler room, kung saan maraming kabanay ang naghihintay. Dahil nag-aalala si Ikoma ay sinundan niya si Mumei, habang si Mumei naman ay sinimulan ng kalabanin mag-isa ang napakaraming kabanay,
ngunit hindi niya akalain na may second wave pa pala na paparating. Nang makarating sina Ikoma sa boiler room ay bumulaga sa kanila ang napakaraming patay na kabane, habang nakita nila si Mumei sa control room na pagod dahil sa pagpatay sa maraming kabane. Nang simulan na ni Ikoma na paandarin ang boiler, isang sundalo ang tumingin sa labas at may nakita itong isang gumagalaw na anino. Subalit nang tignan nila ito ng maigi, ay hindi pala ito isang anino kundi isang kawan ng mga kabane na papaakyat sa boiler room. Matapos paandarin ni Ikoma ang boiler ay agad na kumilos sina Takumi na alisin ang debris na nakaharang, ngunit ang central crane pala ang mas pinamumugaran ng mas marami pang kabane. Nang aalis na sina Ikoma ay napansin niyang nawala na naman si Mumei, kaya pumunta na lamang siya sa crane at sinabihan ang dalawa na sumakay na ng Kotetsujo, at siya na ang baalang magtanggal ng debris. Nang makasakay na sina Takumi kasama pa ng ilang sundalo sa Kotetsujo, ipinagpatuloy na ni Ikoma ang pagtanggal sa debris ngunit bigla niyang nakita sa ibaba si Mumei. Bagamat klarong nanghihina na si Mumei, sinusubukan pa din niyang kalabanin ng mga kabane na nais pumunta kay Ikoma. Kaya habang nagdadalawang isip si Ikoma kung tutulungan niya ba si Mumei, biglang dumating ang isang wazatori at nagawa nitong may hagis si Mumei sa ibaba. Nang iwan ni Ikoma ang crane upang tulungan si Mumei, naging dahilan ito upang matigil ang pagtanggal sa debris at hindi matagumpay na makadaan ang Kotetsujo. Matagumpay namang napatay ni Ikoma ang halimaw at mailigtas si Mumei, ngunit bigla naman nagumpisang lumindol at magsimulang gumuho ang paligid ng istasyon. Agad silang sumilong sa isang tunnel ngunit nadaganan pa rin sila ng mga debris, habang ito rin ang naging dahilan upang mabuo sa tila isang malaking anino ang mga kabane, na tinatawag na black smoke. Mabilis na umatras ang Kotetsujo habang hinahabol sila ng higanteng pinagsama-samang kabane, kung saan nang makarating sila sa istasyon ay agad nilang isinara ang tarangkahan, na nagdulot sa pagtama ng halimaw at muling naglaho pababa ng istasyon. Agad silang nag-organisa ng isang pagpupulong kung paano sila makakatakas, habang nagsimula na naman ang mga lokal na pinuno na sisihin ang dalawang kabaneri, at inihayag na iwanan na lamang ang mga ito. Samantala, nang magising si Mumei ay natuklasan niyang naipit ang kalahating katawan niya ng mga debris, kung saan ito ay nagdulot sa kanya ng panik. Buti na lang ay biglang lumitaw si Ikoma na tuluyang nagpakalma sa kanya, habang agad namang sinubukan tanggalin ni Ikoma ang mga debris na nakadagan kay Mumei. Habang sinusubukan kumbinsihin ni Mumei si Ikoma na iwanan na lamang siya dahil siya ay mahina at nararapat na mamatay, biglang nagliwanag ang kanyang puso at muli siyang nagpanik, dahil sa takot na baka siya ay maging kabane. Ngunit agad siyang binigyan ni Ikoma ng dugo, na tuluyang nagpabalik sa kanyang lakas habang nawala na din ang kanyang takot. Subalit bigla nilang narinig ang isang malaking kawan ng kabane na paparating, na kung saan buong lakas loob naman itong haharapin ni Ikoma. Sinabi niya kay Mumei na pareho silang mahina ngunit hindi ito nangangahulugan na kailangan nilang sumuko, bago niya sugatan ang kanyang sarili at sumugod sa mga halimaw upang siya lamang ang atakihin ng mga ito. Kaya habang nilalabanan ni Ikoma ang maraming kabane, ay doon naman tuluyang nawalan ng malay si Mumei. Naalala ni Mumei noong panahong bumagsak ang kanilang istasyon sa kamay ng mga kabane, kung saan isang sundalo ang inaakusahan ang kanyang ina na nakagat ng mga ito. Pinatay ng sundalo ang kanyang ina ngunit nang siya na ang papatayin nito, ay biglang dumating ang young master upang tulungan siya. Habang bahagya siyang nagkakaroon na ng malay, isang crane ang nag-alis ng mga guho mula sa kanya, at doon ay nakita niya ang mga sundalo ng Kotetsujo na niligtas siya. Agad na hinanap ni Mumei si Ikoma, kung saan nakita niya itong nakahandusay at puno ng sugat, kasama ang mga pinatay nitong mga kabane. Subalit dahil isa na ding kabane si Ikoma ay wala nang talab sa kanya ang kahit anong virus mula sa kabane, habang pinagpaglamang din niya ang kanyang mga sugat. Nang makalabas sila sa tunnel, doon ay nakita nila na kumikilos muli ang black smoke, ngunit dahil ito ay may layuning kunin ang lahat ng kabane sa loob ng kabilang tunnel, ay nagawa nilang makasakay ng ligtas sa Kotetsujo. Inihayag ni Mumei na ang totoong pangalan ng halimaw ay Fused Colony, habang sinabi din niya na alam niya kung paano ito tatalunin. Kaya habang busy kumain ng Fused Colony, sinimulan na ni Ikoma na tanggalin ang debris na nakaharang sa riles, habang nag-organisa naman sila Ayame ng isang pagpupulong. Ayon kay Mumei,
ay mayroon ng halimaw na isang kabane sa loob na nagsisilbing puso nito, at ito ang dapat nilang atakihin. Kaya gamit ang kanan na inilagay ni Sukari sa Katetsujo, ay pasasabugin nila ang katawan ng halimaw upang ma-expose ang puso nito, habang siya mismo ang tatapos rito bilang kabayaran sa pagligtas sa kanya. Matapos mabusog ng halimaw, nagsimula ng lumayo ang Katetsujo habang mabilis namang sumunod sa kanila ang fused colony. Agad na nilang inihanda ang kanen, ngunit dahil medyo napaaga ang pagbaril ni Takumi sa halimaw, nagdulot ito sa pagbagsak ng mga natanggal na kabane sa ibabaw ng tren. Subalit naroon sina Ikoma at Kurusu upang tapusin ang lahat ng mga kabane, gamit ang bagong espada na kayang tumalab sa puso ng halimaw. Nang makita nilang malapit na silang maabutan ng fused colony, ipinakita na ni Yukina ang kanyang pang-bench body na katawan upang sana ay paharurutin ng mabilis ang Katetsujo. Subalit sa kadahilanang may nakaipit sa mekanismo ng tren ay hindi ito magawang mapabilis ni Yukina, kaya agad na bumaba si Sukari upang tanggalin ito. Dahil doon ay nagawa ng makatungtong ng halimaw sa ibabaw ng tren, ngunit naihanda naman na nila ang sunod na bala para tugisin ito. Kaya kasabay ng pagtanggal ni Sukari sa nakaipit sa mekanismo ng tren, ay doon na rin pinakawalan ni Takumi ang bala na nag-expose sa puso ng fused colony. Walang sinayang na oras si Yukina at pinabilis niya ang Kotetsujo, habang si Mumei naman ay tumalon upang tapusin na ang puso ng halimaw. Kaya tinusok niya ito at biglang sumabog ang halimaw, habang sinalo naman siya ni Ikoma na parang kanyang jowa. Subalit hindi pa doon natatapos ang kanilang kalbaryo, dahil sa sobrang bilis ng Katetsujo ay malapit na itong tumaob sa corner. Kaya sinabihan ni Ayame ang lahat ng pasahero na pumunta sa kanang bahagi ng tren upang hindi ito tuluyang tumaob, na kung saan ay matagumpay naman ang kanilang ginawa, at sa wakas ay nakalabas din sila mula sa istasyon na iyon. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panonood.